So for today's video, ito na tayo mga besh. Back to reality na at magluluto na ulit ang inyong Disney princess. Char. So magluluto tayo ng seafood. Ito, shrimp at saka crab na sweet and spicy. Paborito ni Opa. So binili ko pa to sa city mga besh. So syempre, yan ang sangkap natin. Sibuyas, bawang, luya at saka ito pang garnish. Tapos ayan na ang ating mga kailangan. Ito, chili to, tapos ito mixed spices, tapos paminta, pampalasa, and then parang wala kasi yung oyster kaya ito na lang ketchup na ano ang tawag dito? Ketchup na miss ang tawag dyan. So that is for today's video mga best. Tayo nagsasaing na kasi mag ano na 5:30 na kailangan natin mag-umpisa magluto. So, ayan mga beshwap, umpisahan na natin maggisa ng ating mga dapat igisa. So, nilagyan ko ng kaunting mantika yung ating kawali and ilagay na natin yung butter kasi yan yung magpapasarap sa ating sweet and spicy crab and shrimp mga besh. So, dapat pa nga yung fresh yung bibilin ko kaso sarado ang market kapag Sunday. Eh, nung Saturday naman ay King's Day, alam nyo na, gumala si Inday. So, nilagay na natin ng butter. Aba, ay dapat ho pala ganiri, laging 2 araw inaiwan si Opa. At pagbalik mo ay napakasasarap ng ulam. Nung pagbalik ko kay nagabihan, aba, ay hindi pa nakain yung iniwan kong pagkain nung Friday. Eh, di sayang naman kinain ko. Chicken barbecue yun. Tapos kinabukasan, Lunes, tanghalian, ang ulam namin ay beef steak and mashed potato. Nagpabili siya ng beef dun sa aming Tagalinis and ako na nagluto. And in fairness, perfect ko na ang rare medium. Ano ba yun? Tama ba yun? Oo, rare medium yung gustong luto ni Opa, which is masarap pala yung ganun. So, ginansa ko na yung sibuyas, bawang, and luya mga beshop. And then, syempre, lagyan na natin ng mga pangpalasang sangkap katulad ng ating chili paste. Tapos, lagyan din natin siya ng sweet and spicy na sauce. Lalagyan ko din siya ng mixed Italian herbs, paminta, at saka, syempre, yung MSG. Pero konti lang nilalagay ko as in. Hindi ako naglalagay ng marami kasi nga, dahil sa di rin naman maganda katawan yun at saka kay Opa, alam niyo naman may edad na ang aking alaga. So ayan, nilagay ko na lahat at syempre halu-haluin lang natin yan and lalagyan din natin ng kaunting water. Hindi pala maganda yung ketchup na miss kasi maitim siya. Syempre nga parang toyo, parang dark soy sauce kasi na matamis. Not unlike na sweet and spicy lang ilalagay mo na sauce na pagka naluto kulay red. This time is, ayan no, tingin nyo, medyo maitim-itim, which is, I don't like it. Pero masarap naman siya. Masarap yung lasa, pero yung appearance, ayoko. So, ayan, pagkatapos nating pakuluin, ilagay na natin ang ating hipon na walang ulo. Frozen na kasi siya. Hindi na ako makakita nung frozen na may ulo. Mas masarap yun. Parang mas fresh yun. Hindi ko na siya makita mga beshop. At saka, even yung crab, dati meron yung malalaki talaga as in buo. Yung isang box siguro mga 4 or 5 peraso. Pero ngayon wala hindi ko siya Pero next time, I'll try my best para makahanap. Kasi paborito ni Opa talaga yung shrimp at saka yung mga seafood. So, dun ko na rin niluto yung ating hipon. Tapos pagkatapos tinanggal ko. Kasi ilalagay ko naman yung crab. Dahil pagka mau-overcook yan. Pangit kaya ang seafood pag overcook. Lalo ang hipon. Ang hirap balatan. sorry. Ang hirap balatan lalo pag frozen. So ito nilagay ko na yung ating crab. Bali lang hinati-hati lang nila yan sa gitna mga beshwap. Tapos syempre hahaluin natin which hindi ko mahalo kasi dahil dun sa kanya mga galamay. Tinakpan ko na lang para maluto. And after a few minutes, ayan na, ibalik na natin ang ating hipon. Tapos lagyan na natin ng garnish. Yung pang garnish ko dyan, lang naman dahon ng sibuyas. Para mukhang sosyalan at mukhang masarap. Which is masarap naman talaga mga beshops. And yun lang ho mga besh. A few moments later. So ayun na nga po at naluto na. So tara at makain. So that's for today's video mga besh. Don't forget to like, share, and follow mga besh. The next day. So, hello ho mga best shops at kabayan. Welcome to my vlog, Char. So, late na ako mag-grocery. Ngayon ay Tuesday na. Dapat kanina pa ako mag-grocery kaso ngayon lang nagising si Opa. Nakalimutan kong humingi ng pera kanina bago matulog. Kaya ito,
3:36 na. So makakauwi ako mga 4. Pagdating magluluto for dinner. Mainit na ho ngayon, 21 degrees. Sana tuloy-tuloy na. Hindi na mag-uulan. Ito ang aking outfit for today. Kasama ang maingay kong step. Aloha. Pero hindi siya ganun kainit kasi nga maraming puno dito. Fresh air pa rin mga besh. Ayun, syempre, ikutin natin ang grocery mga besh shop. O diba, alam na ng mga tao na dyan ko iniiwan ang aking bag at saka ang aking basket at saka ang aking step. Kilala na nila ako dito mga besh. Ako lang yung may edad na nag-i-step. So, naibig ako ng salmon para naman maging healthy tayo. And then, ayan, bumili din ako ng tinapay at iba pang pangangailangan namin ni Opa for a couple of days kasi every 3 days na lang ako nag-grocery mga besh shops. A few moments later. Hi mga besh shop, medyo nakakainis lang. Naiwan ko na naman yung ATM ko, kulang yung pera ko. Opa kasi laging 50 lang binibigay sa akin. Alam naman napakamahal ng bilihin. So ayun, binalik ko isang chips niya, tsaka ano pa ba yung binalik ko? Ala, asukal pala, nakalimutan ko. Oh my God. Pero di ko nakalimutan ng kape at gatas ko. Yung, ayun, may ibinalik ako. Ano ba ibinalik ko? Nakalimutan ko. Yung chips niya, 2 chips niya yung ibinalik ko. Hi life. So, medyo traffic na kasi alas 4. Ayan, so pauwi na ho tayo. At medyo mabigat na naman ang aking dala. 2 weeks na naman tayong hindi mag-go-off sa city. Alam nyo ba minsan, mostly pala, pagbalik ko galing sa city, parang lalo ko na-homesick eh. Kasi doon sobrang bilis ng oras, ang dami mong makikita, makakausap na kapwa Pinoy. Dito, sabi ko nga sa inyo, wala pa ako nakitang Pinoy dito. Sa train, nung nakaraang weekend meron, pero syempre di naman ako naipag-usap basta-basta. Sobrang, lalo na ngayong summer, kasi summer mostly ang daming activities, pag weekend ang daming pwedeng puntahan, tapos hindi ka makagala every other week or every 2 weeks. Malungkot, pero ganun talaga ang buhay eh. Kailangan magsakripisyo. Hindi lahat makakamit mo, hindi lahat nasa'yo. There's no such perfect things in this world. Kung meron mong perfecto, si Lord yun. And I always do believe in prayers na one day, makukuha ko lahat ng pangarap ko. Hindi perfectly, pero at least kahit paano, sakto lang, ganun. Everything will be in a perfect place, perfect timing, perfect person. Ayun. Nagbububong sila ng bahay. O, diba? Pang mayaman yung mga ganyang bubong dito. Nahirap maglakad. Siyempre, pag tingnan bahay, ako pa rin ang mag-aasikaso niyan. Nagluluto ako ng sago, mga besh. Siyempre, pagdating sa bahay, inayos ko na ang grocery at wala namang ibang gagawa niya. Natakpan pa nga ni pala yung camera. Hindi ko napansin, mga besh. Later. So, ayan, pagkatapos ko ayusin yung mga grocery, ako naman ay nagluto ng aming hapunan ni Opa, salmon. So, fried salmon lang yung kay Opa. Tapos, yung sa akin naman ay kinamatisang salmon. With the boiled vegetable yung kay Opa. 'Di ba? Alam nyo ba dati, hindi ako naiibig na ring salmon na are at wala man din sa Pilipinas ay bano ang taga-bundok. Aba, ay nung natikman ko ay masarap pala. Ayun, naging paborito ko na siya. So, napakadali lang naman ito. Igisa mo lang yung sibuyas at bawang at saka kamatis. Tapos, lulutuin mo din yung salmon. Iunahin mo yung sangkap kasi medyo matagal lutuin yung kamatis, mga besyawap. And, pagkatapos mong ilagay yung sibuyas, kamatis at bawang, wala nga ning bawang yun. Hindi, merong kaunti. Lagyan mo na namang palasa katulad ng MSG, salt and pepper. Kasi ang salmon ho ay walang lasa. Matabang talaga siya, kaya kailangan medyo lagyan mo ng maalat-alat. Pero hindi naman ganun kaalat, sakto lang. Tapos, ayan, so ilagay na natin yung ating salmon. Inatanggal ko na yung kanyang balat kasi minsan ay may ang kaliskis. Ay, ang pangat naman pagka nakain. Tapos may kaliskis. Ayan, so lutuin lang natin and takpan din syempre para mabilis maluto. Kasi itong induction stove ni Opa, ang tagal makaluto, nakakaloka. Pag nilakasan mo naman yung apoy, sobrang sobrang sunog agad. Kaya ayan, medium heat lang yung inagawa ko dyan. So, pumasok pa nga ni si Opa, maigi na lang at hindi kita ang kanyang mukha kasi baka sabihin na, oh my God, char.
Tinatanong niya, inasabi niya, "Oh, lekker." Lekker is ibig sabihin masarap daw. Gusto niya din kasi yung tuna. Tsaka paborito din niya yan. Aside from shrimp at saka sa steak, paborito niya talaga yan nung natikman niya. So, yun lang for today's video mga beshwap at maraming Later. Hello mga beshwap! So, gawa tayo ng avocado overload. Yung nakikita nyo kulay green dyan sa lagayan ay saguyan na buko pandan ang flavor. Green pala siya or buko pandan. So, ayan yung avocado. Napakadali lang naman gawin. So, syempre kuha lang kayo ng 2 pirasong avocado or kahit 1 piraso. Mas maganda, mas marami. And nakakatuwa yung avocado nila. Ang kinis hindi siya ugat-ugat. Bakit pati yung avocado nila malinis? Bakit yung sa atin merong mga ugat-ugat, mga beso? Tinanggal ko lang syempre sa kanyang balat yung avocado. Tapos lalagyan mo lang siya ng condensed milk, evap milk, and syempre yung sago. Maliliit yung sago ko mga besyo. Wala ako yung malalaking sago. Mahirap maghanap nun dito. Kaya kung ano lang yung meron, yan lang. At saka kasi sa city ko pa binibili yung mga ingredients, yung mga Filipino ingredients or Asian. Alam nyo naman gaano kalayo ako sa city mga beshwap. And sobrang natutuwa ako na minsan may reason din bakit ako napunta dito. Aside from nakakatipid na ako, ayun, marami akong time para magpahinga, char. So, lagyan na natin ng evaporated milk. Yan yung nilalagay ko. And ginagamit ko din sa aking coffee every morning. So, pag nag-coffee ako, merong kape at asukal. Ay, kape at asukal? Asukal at gatas. Tapos, ayan, nilagyan ko na yung ating condensed milk. So, napakasarap. Ayoko pala nung avocado na yung dinuduro. Gusto ko yung medyo may laman-laman. And, tinanong ko si Opa kung gusto niya. Ayaw niya daw. Ang gusto daw niya avocado, lalagyan ng konting asin at paminta. Ganon ang ibang lahi mga beshop. Hindi asukal, asin at paminta. So, sabi ko, sige, bibilang kita next time. So, ari na ho, at nilagyan ko na ng yelo ang ating avocado overload. Pwede din siyang gawing ice candy. Ang panahon ng avocado dyan sa Pilipinas, alam ko. So, gawa na ang ating avocado overload. Dinagdagan ko pa ng kaunting condensed milk. So, tara ho at makain mga beshowaps. Ayan, bahala kayong maglaway mga besh. Tara ho at makain. So, that's it for today's video mga beshwap. And don't forget to like, share, and follow mga besh. Gawin nyo na rin to kasi napakasarap. So, lagi nating tatandaan, always be good and choose to be good. And that's it for today. Bye for now.